In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Good morning, class. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning po. Good morning. Hindi ko pa naririnig yung 39. Good morning, class. Good morning po. Good morning po. Good morning po. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning po. Good morning. Ayun, gusto ko yung ganon, yung good morning. Okay, so our lesson for today is all about division of polynomials using long division method or synthetic division. Pag sinabing division or simply dividing a number, ano agad ang nasa isip niyo? Mag-divide ka nga, ano agad yung nararamdaman mo? You can mute and unmute, ah. Pag sinabing mag-divide, okay lang pa sa'yo. Halimbawa, 100 divided by 10. Kaya naman, 284 divided by 7. Oh, what do you feel? May quotient. May quotient. Ano pa? Ano yung nararamdaman mo? Ano yung initial reaction mo? Kakaloka naman to si ma'am. Ganun ba? Ano bang initial reaction mo? Okay lang ba? Or pag tinanong ka, naka-alert na ba agad yung utak mo to answer? Or naka-alert yung utak mo to react? Ano nga? Saan ang mga anak ko? Parang nag-mute na lahat. Nakaka-challenge po, ma'am. Medyo nakakaba. React po agad. Okay. So, re-react ka muna bago ka mag-answer, no? Nakaka-challenge. Lalo na kung mga numbers. Tatlong number pa lang yun, 843 divided by 2. Pero kahit maliit yung number, nakakakaba na pagdating sa divide. Tama ba ako? Ganun ba ang feeling nyo? Or carry lang? Kakasagot ka na kaagad. Chat your answer or you can multiply po, lumalabas sa isip ko. Very good. Kasi kasi kung mas gamay mo or mas okay sa yung multiplication, ganun ang gagawin mo kasi multiplication is just a reverse of division. Kaya lang maghahanap ka pa ng kapartner niya, di ba? Pwede rin yun. Okay. Kasi magkakaiba tayo ng strategy. Basta tayo ay naka-align sa properties at pare-parehas ang sagot natin, walang problema. Kinakabahan agad. Okay. So pag tinawag ko ba, halimbawa ay, buena, masasagot mo ba agad ang 384 divided by 7? May ganun ba agad? So nagre-react. Okay, thank you for your answers. Now, so kapag ganyan, na division agad, meron na agad tayong reservation na mahirap. Ano ba yun? Division, ang hirap naman ito. Okay, so okay lang yung may mga ganong reservation. Kaya lang, kailangan alam mo rin to. Kasi kasama ito sa 4 fundamental operations. Kailan mo pa ito pag-aaralan? Diba? Kaya dapat, ngayon pa lang, sa klase natin na to, pag-aralan na natin. Okay? So, wag ka nang, para hindi ka nakakabahan sa susunod na tatumingin ka. Okay? Kaya lang, ang lesson natin ngayon ay include ng polynomials. So, mas taas yung level kaysa sa mga whole numbers lang. Kasi hinayaan mo yung sarili mo na matakot at mauna ang reaksyon bago ang intindihin ang lesson. So ngayon, unahin mo munang intindihin ang lesson bago ka mag-react. Kung sa military, follow before you complain. Okay? Naintindihan niyo ba? Mute and unmute. Opo, ma'am. Opo, ma'am. Buksan ang isip, huwag unahin ang negative reactions. Pangunahan ang sarili na intindihin ang division ngayong araw. Okay? Huwag na muna mag-react. Nakafocus lang tayo. Okay? Tama na yung ilang years
factors na pagdating sa division, naka-negative na naman ang utak at damdamin mo. Okay? So, mag-aral muna tayo ng division. Para hindi kayo mabigla. Okay, so ito muna ang objectives natin for today. So, dapat itong tatlong to ay maintindihan nyo bago tayo mag-end ng lesson. Number 1, find the factors of the given polynomials. So, sa number 1 pa lang, may sinabi ng factors, may sinabi ng polynomials. Dapat alam mo na kung ano ibig sabihin ng factors. Dun sa division, ano ba yung divide? Ano yung mga terms na ginagamit natin doon? Next, number 2, divide polynomials using synthetic division. And number 3, divide polynomials using long division. Yun naman pala, meron naman palang iba't ibang way para makapag-divide. Okay, so may mga madaling paraan naman pala. At yan ang pag-aaralan natin ngayong araw. Okay, so let me guess. Tingnan muna natin to. Balik muna tayo sa elementary kung saan natatakot pa kayong mag-divide. Okay. 3 times 4 is equal to blank times 3. What is the missing number? 4. Okay, the answer is 4. O, bakit 4? Bakit 4? Bakit 4? Sagot. Mute and unmute. Ito po ba yung sa commutative property of multiplication? Very good. Sino yun? Labalan po, ma'am. Oh, very good, Labalan. This is an example of commutative property of multiplication. Very good. What do you mean by commutative property of multiplication? Naka-off cam pala ako. Okay, what do you mean by commutative property of multiplication? Ayun o, nakikita na o. Ayan. Tama yun, commutative property. Ang mga kasamahan pa niyan ay associative property of pwedeng multiplication, pwedeng addition, depende kung ano yung operation. Yes, Ms. Terrazola, what is commutative property of multiplication? Ang commutative property of multiplication po ay nag-i-indicate na kahit po magkaiba yung order ng mga numbers, as long as pareho yung product nila, commutative property pa din po yan. Equal pa rin po. Very good. Nakakatawa naman ang mga Judax ko ngayong araw na to. Okay, that is, when you say commutative property of multiplication, that is changing, kahit pagbaliktarin mo, changing the order of the, kasi pwede siya sa addition, pwede rin siya sa multiplication. So, hindi siya pwede sa addition, ay sa subtraction and division. So, changing the order or position of the addends kapag addition or the factors kapag multiplication will not change the answer. Very good, Terrazola. Okay, so that is 3 times 4. Kahit baliktarin mo, 4 times 3, ang sagot pa rin nila ay parehas, which is 12. So, if we are going to get the other way, to get the answer, so 12 divided by blank equals 4. What is the missing number? 3. Okay, very good. 3 po. 3. And 12 divided by blank equals 3. What is the missing number? 4. 4. O paano nyo naman nakuha yung 4 at saka yung 3? Itong 3 at saka yung 4. Paano nyo naman nakuha yon? Paano nyo nakuha itong dalawa, itong 3 at 4? Bukod sa pinag-divide. Ha? Paano? O kaya pinag-divide nga. Paano nyo nakuha itong 3? Minsan yung pinakamadaling sagot, mahirap minsan yung pinakamadaling tanong, yun ang pinakamahirap i-explain ang sagot. Ano?
Yung Diba? sa A Oh. po, Yung 3, anong ginawa anak? yung katulad po nung sa A, yung sa Ito. Paano nakuha itong 3 anak? Pinag-divide yung 12 tapos 4. Okay, 12 divided by 4. So, 12 divided by 4 equals 3. At ganun din dito, 12 divided by 3 equals 4. Okay? So, yun yung ginawa natin para makuha natin ang missing number. O, tama ba yung sagot natin? Opo. Okay, bakit naman siya tama? Bakit tama? Bakit tama yung sagot natin? Meron sa chat. Okay, bakit tama ang sagot natin? Yes. Kasi po, pag pinag-multiply po yung kakalabasan. Okay, so pag nag-times tayo dito, that is 3 times 4, 4 times 3 equals 12. And then, pag nag-times ulit tayo dito, that is 3 times 4 equals 12. So, ibig sabihin, kapag tayo nagdi-divide, ano ang checking? Kung tama ang sagot, tayo ay Multiply. multiply. Okay, very good. So, tayo ay magmumultiply to check if our answer in division is correct. Okay, so let's try another example. Blank plus 6 is equal to blank plus blank times 6 is equal to blank times 5. What is the answer? Ano dito? 5. Okay, so dito ay 5. 5 times 6. Okay, 5 times 6 is equal to 30. 6 times 5. And then 30 divided by 5 is equal to 6. 6. And then 6 times 5 is equal to, 6 times 30 times divided by 6 is equal to 5. 5. Okay, so to check if our answer is correct, magta-times ulit tayo. Then, 6 times 5 is equal to 30 and 5 times 6 is equal to 30. Okay, tama? Paano naman kung halimbawang 32 divided by 5? What is the answer? 32 divided by 5. Divided by 5. Oh, what is the answer? Ma'am, 6 po. 6. 6 Opo, remainder ma'am. 4. 6 remainder 4. Reminder 4. Remainder, baka Remainder pala. Remainder, 2. 4. remainder, 2. 2. Magkaiba ang remainder sa point or decimal, ha, anak ha. So ito, remainder 2 lang. May sobrang dalawa. Kasi 32 divided by 5, sa 32, may 6 na 5. May natirang dalawa, kaya remainder 2. Kung remainder 4, dapat yung 34. So siguro decimal ang ginamit mo, anak, or sa calculator. So magkaiba ang decimal kapag sa remainder. So ito, tama. Pero tama din yun. Kasi 6.4 pag decimal. Ito naman, remainder. So 6 remainder 2. Okay, paano naman ang checking nito? Paano ang checking nito, na? Ipagta-times po yung 5 and 6 plus 2. Okay, so ita-times ito, tapos ipa-plus natin ang remainder. And that is 6 times 5 plus 2 equals 32. Nakuha?
4. 5 times 6 plus 2 equals 32. Nakuha? Opo. Okay, so yan yung basis ng division natin. At ganyan din ang basis ng division pagdating sa polynomials. Okay, so let's move on to the next. Okay, o ito na, nasa polynomials na tayo. On the chart below, find the factors of the given polynomials in column A. So number 1, x squared plus 6x plus 8. Nag-factoring na kayo ng grade 8, grade 9, grade 7, walang factoring eh, puro multiplying. So, okay. So, dito, number 1, what is the possible factor from this group, from column B? Ano kaya ang possible factor ng x squared plus 6 plus 8? Bago natin sagutan, balik nga ulit tayo. Ano ba yung factors? Ano ba yung factors? Hindi sila easy. Continue pag magsasalita ng hindi tungkol sa klase. Okay, ano yung factors? Uy, si Mr. Razola uli ang nakikita ko. Asa na kayo ibang estudyante ko? What are the factors in letter A? Ano ba yung mga factors? 4 po tsaka 3. Okay, yes. Or si Ortiz ba yun? Sino yung nagsalita? Okay, so ang factors natin dito ay itong 3 at saka yung 4 or yung 4 at 3. Factors are the numbers we multiply to get the product. Okay, so yung 12, yun yung product. Yung 12 dito, yun yung product. So 3 and 4 are the factors of 12. So ilan lagi ang factors ng isang number? 2 po. Dalawa. So, laging dalawa ang hahanapin nyo to get the factors of a number or of a polynomial. Okay. Balik naman tayo dito sa division. Ano ang tawag dito sa 12 pag nasa divide na tayo? Ano tawag natin dito sa 12? Ano tawag dito sa 12? Pag nasa divide na tayo? Mga basic yan, elementary, tinuturo na yan. Ano tawag natin dito sa 12? Dividend po. Okay, ang tawag natin dyan ay dividend. At ano naman ang tawag natin dito sa 3? Divisor. Divisor po. Okay, at ano naman ang tawag natin sa 4? Quotient po. Okay, so wag na po yung kakalimutan kasi those are keywords for you to get or for you to find the correct answer. So dapat alam mo yun. Okay? Naririnig niyo ba yung aso ko? Hindi naman. Maingay ba sa side ko? Ma'am, Nak? kaso po. Aso. Start ko na recording. Okay. Ayan, naririnig niyo pa yung aso ko? Okay. So, kapag multiplication, yung 3 at 4, ang tawag doon ay factors, tapos yung 12, ang tawag doon ay product. Pagdating naman sa division, ang tawag sa 12 ay dividend, yung 3 ang divisor, yung 4 ay quotient. So, dapat alam nyo kung ano yung mga terms na yun na tinuro sa inyo simula elementary dahil yun ay mga keywords in a problem na dapat nyo sinusolve. Okay? So, next. So, alam na natin ang factors, no? Ilang factors nga ang hinahanap natin para makuha, ilang factors ang kailangan natin para makuha natin yung product.
Dalawa po. Dalawa. po. So, laging dalawa. Okay, balik tayo dito sa learning task number 1 natin. Let us find the factor of a given polynomial doon sa column B. Okay, what are the factors of the given polynomial ng number 1 dito sa column A? From column A to column B. Alin kaya dyan ang possible factors? Ma'am, X Yes, squared. Ian. Ay, X plus 2. X plus 2 po. Okay, so X plus 2. Tingnan natin kung yan ay factor nito. Kung mapapansin nyo anak, nung bumalik tayo dito sa ating, yung kanina, nakukuha natin ang factors, laging walang remainder. Diba? So, dapat the remainder is 0. Now, let us check this one. To determine the factors of the polynomial, you can simply divide a possible number to a given number. So, mag-iisip ka ng number na pwede, tapos i-divide mo doon para makuha mo yung kapartner niyang number. Okay, yung isa iisipin mo. Okay, doon sa isa ating nakita, yung x plus 2, yung possible na factor niya. So, let us use long division. Okay. Patingin nga ako ng mga kamay kung sino ang nahihirapan sa long division. Will you please raise your hand in kung sino sa inyo yung mga nahihirapan sa long division of polynomials. Patingin nga ako. Sino ang mga nahihirapan sa long division? Ay, wala naman pala eh. Hindi naman pala kayo nahihirapan sa long division. So, carry lang. No? Wala, naririnig niyo ba ako na? Hello? So, okay lang sa inyo, naririnig. Hello? Tayo ay naka-online class. Kaya tinuruan ko kayo dati ng mute and unmute. Sagutin niyo ako dahil baka wala na pala akong kausap. Ako na lang pala mag-isa. Okay. Opo, ma'am. Paki-raise ng hand, sino ang nahihirapan sa long division of polynomials? Ginawa niyo na rin ito dati, anak eh. Okay. Wala. So, okay lang. May napakagagaling naman pala ng estudyante ko. Okay, very good. Okay, so let's do this. Mukhang mamimit natin ang target. Okay, so x squared plus 6x plus 8, where x plus 1 is one of the possible factors. Now, to divide x squared using long division, x squared plus 6x plus 8 divided by x plus 2. Anong tawag natin uli sa x plus 2? Ito ang Divisor. divisor. Ano naman ang tawag dito? Dividend. Ha? Dividend. Dividend po. At ano naman ang tawag sa x plus 4? Quotient po. Okay, so very good. Now, paano tayo mag-divide? Una, yung first term lang sa first term. So pag nagdi-divide kayo, first term lang sa first term. X squared divided by x. Nakuha nyo? Nakita nyo? So ito lang ang dinidivide. X squared divided by x. In dividing polynomials with exponents, tingnan nyo yung may exponent. In dividing exponents, ano ang rule? Ano ang rule in dividing exponent? Ay, akala ko ba anak, alam nyo na ang mag-divide ng polynomials. Wala akong nakitang nagtaas ng kamay kanina. Ha? Oh, ano ang rule in dividing exponent? Ulitin ko ang tanong. Kasi anak, hindi ako magtatanong na magtatanong. At sasabihin ko na kung alam kong hindi nyo pa alam. Pero kung alam nyo na, hindi magtatanong ako ulit. Naiintindihan niyo ba or madali ba sa inyo or nahihirapan ba? Sino yung nahihirapan sa division of polynomials? Just raise your hand. Meron na ba kayo mag-raise? Tingnan niyo yung chat box. Tapos,
meron doong tatlong tuldok magre-raise or merong raise hand. So wala. Lahat naiintindihan nyo? O nakalimutan nyo lang? Wala akong naririnig na response. Anak, tayo nasa online class, kaya dapat naririnig ko kayo. So learn to mute and unmute. Okay? O ulit, isa pa lang ang nagtaas. 2. Sino? Yung totoo, anak, kasi hindi ko kayo matutulungan kapag hindi ko alam kung ano talaga ang hindi nyo kaya at kailangan nyong matutunan. Eh ano pang silbi? Sana hindi tayo nag-online class. Or kaya hindi ka na umattend. O, diba? So, 9 ang hindi na. 9 lang. Okay na? 9 lang ba ang hindi marunong? You can also chat. Pag nag-chat kayo, anak, mas maganda direct message sa akin, ha? Okay, nakalimutan na. Okay, 11 out of 40 ang hindi naiintindihan. Ibig sabihin, mas marami pa rin ang naiintindihan. Siguro yung iba naghuhugas ng pinggan o kaya nagwawalis habang nakikinig sa akin. Kasi hindi nila naririnig yung flow. Oh, ay, ano pa yung nangyari dito sa mga taga-EE? Parang hindi ako naririnig. Naririnig niyo ba ako? Anak, mahalaga na nag-uusap tayo para naiintindihan ko kayo. Okay, anyway. So dahil may 14 ako na hindi naiintindihan ang long division. Salamat sa mga nag-response. Okay. So pag nagdi-divide tayo, anak, ng division or ng exponents, mina-minus natin ang exponent, 'di ba? So pag magdi-divide, ulitin ko ha, pag magdi-divide tayo na may involve ang exponent, mina-minus ang exponent. So x squared ganito. So x, ay wala ang pansulat ko. Okay. Yan, wala ulit. Wait lang. Okay. So, kapag nagdi-divide tayo, anak, that is, halimbawa, x squared. Ay, ano ba yan? Ano? Okay, ano na, anak ha? X squared divided by x. So, dahil pareho sila ng base, gagawin mo, kukopyahin mo lang yung x. Dahil pareho silang x. Yan. X squared divided by x is x, tapos 2 minus, pag walang nakasulat, di ba yun ay 1. So, 2, magiging yun ay 2 minus 1. Kaya ang mangyayari ay x raised to 1 or hindi na sinusulat. Kaya ang nasagot dito ay x lang. So, x squared divided by x is equal to x. Then, pag pataas ka, pag magsasagot ka, ikaw ay nagdi-divide. Okay? Pag magsusulat ka dito sa sagot, ikaw ay magdi-divide. Kapag naman bababa ka na doon, ikaw naman ay magmumultiply. Okay? Okay, ulitin natin. X squared divided by x equals x. Then, isa lang, first term to first term lang. Hindi mo papansinin yung second term. Pero pag nag-multiply ka pababa, magkasama na silang dalawa. Sila na ita-times mo. So, x times x equals x squared. Then, x times 2 is equal to 2x. Okay, naintindihan? Ulitin ko. X times x equals x squared. Then, x times 2 equals 2x. Then, subtract. Diba? Ganyan tayo pag naglo-long division ng whole number lang. Sinasubtract yung nandito. Okay? Pag nag-subtract tayo, rules of signed numbers naman ang titingnan natin. Sa rules of signed numbers, pag subtraction, yung may positive, negative. Pag subtraction, keep, change, change. So,
keep mo ito, then change, minus magiging plus, tapos ito ay positive, magiging positive siya, magiging negative. Okay, then ito naman, positive, magiging negative. Okay, so keep, change, change. So x squared minus x squared equals 0. Wala na. Then positive 6x minus 2x equals 4x. Okay, then bring down 8. Positive 8. Okay, ngayon magdi-divide na ulit tayo. Paakyat na ulit tayo. Pag nagdi-divide, first term lang ulit. 4x divided by x. Okay, so mawawala na yung x. Cancel na yun, di ba? So, or 1. Then, may 4. So, 4x divided by x equals 4. Para siyang ganito, anak, o. 4x divided by x. Okay, ganyan. So, yung shortcut, kina-cancel na natin yung x. Or, ibig sabihin yan ay 1. Diba? So, magiging 4 times 1 equals 4. Kaya, ang sagot doon sa taas ay 4. Okay? So, may sagot ka na. 4x divided by x equals 4. Tapos, 4 times x equals 4x. Then, 4 times 2 equals 8. So, nag-times tayo. Pag pababa, silang dalawa na. Pag pataas, first term lang. Pag pababa, silang dalawa na. Okay, so yun sa pababa, 4 times x equals 4x. 4 times 2 equals 8. Then, subtract ulit. O, papasok na uli ang KCC. Keep, change, addition magiging subtraction, then addition, positive magiging, cancel na yun, magiging negative na siya. Itong positive magiging negative. Then 4x minus 4x equals 0. Then 8 minus 8 equals 0. And since the remainder is 0, therefore, x plus 2, na-guess natin kanina, hinulaan natin, at saka yung x plus 4 na lumabas ang factors, may with s, factors of x squared plus 6x plus 8. Naintindihan? Opo. ma'am. Okay. Opo. Very good. Next na tayo. Opo. Very good. Okay, next. Another way ay ang synthetic division. Okay, paano naman yung synthetic division? Ang hirap naman ng long division kasi ang haba. Meron naman palang shortcut talaga si ma'am. O, gamit ang synthetic division. In a synthetic division, kunin uli natin yung given. X squared plus 6x plus 8 is equal where x is equal to negative 2. Bakit naging negative 2? Galing yan dun sa napili natin kanina na x plus 2. Natatandaan nyo? Sabi nyo kanina, ma'am, yung x plus 2 po, ang possible na factor nitong given natin sa number 1. Ay bakit siya naging negative 2? Kasi yung factor na napili natin, inequate natin yun sa, sa 0. And therefore, x is equal to negative 2. Lumipat sa kabila, positive, magiging negative. Kaya x is equal to negative 2. Doon yun galing. So, yun ang magiging divisor mo, yung negative. Yun yung nasa labas. Okay. Pag synthetic division, ganito ang magiging itsura niya. Okay? So, ilalagay mo saan ang galing ang 168. Okay. Kailangan pag gagamit ka ng synthetic division, ang una mong titingnan ay kung ang iyong given ba ay naka-standard form. What do you mean by standard form? Dapat ang exponent ng given mo ay arranged from highest to lowest exponent. Katulad nito, ang highest exponent natin ay 2. Next is 1. The last one is 0. Tama ba na 0 ang exponent nito? Nitong 8? Opo.
Opo. Okay, sa rules of exponent din yan. Any numbers raised to 0 is equal to 1. So may x dyan raised to 0. X raised to 0 is equal to 1. Any number raised to 0 is equal to 1. So 8 times 1 equals 8. Kaya ang exponent dyan ay 0. So dapat, kapag standard form, ang inyong exponent ay naka-arrange from highest to lowest. Okay, yun ang standard form of polynomials or algebraic expression. Okay, now since naka-arrange na siya, kunin mo ang numerical coefficient. Okay, tinanong ko yan, di ba dati sa inyo? Yan. Ang tawag dyan ay numerical coefficient. Pag walang nakasulat, anong number yon? 1 po Okay. agad. Oo, matik yun. Tapos ito naman ay positive 6. Laging kasama ang sign, anak ha. So, positive 6. Tapos ito naman ay positive 8. Kaya positive 8. So, nakuha nyo kung saan galing ang 168. Okay? So, hindi yan galing sa divisoria ha. Galing yan dito sa given natin. Yan ang numerical coefficient ng ating given. 1, 6, 8. Okay. So, yung negative 2, lalagay mo dito, then gawa ka ng ganito para mas systematic ang iyong solution. So, yung 1, bring down. Okay? Then, pag aakyat ka sa taas, ikaw ay dito sa 2, ikaw ay magmumultiply. Okay? So, 1 times negative 2 equals negative 2. Then, combine. Positive 6, negative 2 is positive 4. When I say combine, it's either you add or you subtract. Depende sa sign. Okay? So, ko-combine mo siya, positive 6, negative 2 is positive 4. Okay, paakyat ulit tayo sa taas. Magta-times. So, 4 times negative 2 equals negative 8. Then, combine. Positive 8, then at negative 8 ay 0. So, saan nakuha ang x plus 4 yung sagot natin? So, ang gagawin nyo dito, magma-minus 1 kayo ng highest exponent. Para sa final answer magma-minus 1 kayo ng exponent. So, ito, magiging 1 na lang or hindi na sinusulat. Since 1 ang nandito, itong 1 dito siya. Pero dahil hindi na siya sinusulat, okay lang na wala na yung 1. Okay? So, x na lang. And then, 4, ito, 4. Tapos yung sagot nyo dapat ay naka-standard form din, from highest to lowest. So, kung ito ay 1, dito ay 0 na. Tama? So, may natira pang number. Yung natirang number, yun ang remainder. Since the remainder is 0, therefore, yung x plus 2 natin kanina, ito, x plus 2, pag inequate, naging ganito. So ito, tatandaan nyo, pag inequate ito na as factors, magiging ganito siya. Ha? Yan. Magiging ganyan. X plus 2. Papalitan mo lang yung sign. So, x plus 2 and x plus 4, itong nakuha nating sagot, are indeed factors. Nakalimutan ko na naman ang s. Factors of x squared plus 6x plus 8. Since the remainder is 0. Okay. Kung gusto mong i-check, ito yung gagawin mo. Okay? Nakuha? Ganun. Ay, sorry. Ano ba yan? Okay. So, kung gusto mong i-check, pwede naman. Yung x plus 4 naman ang ilagay mo. So, pag ang x plus 4, kapag ang x plus 4 ay inequate natin sa 0, ay, ano ba yun? Kapag ang x plus 4 ay inequate natin ito. Kapag ang x plus 4 ay inequate natin sa 0, magiging x is equal to negative 4. Okay, so negative 4 ang lalabas. Kaya, ito ay negative 4. Okay? So, negative 4, nandun ulit yung 168.
Ay, hindi ko lang anak ito na move. So, bring down 1. Hindi ko na spacing lang to anak. So, bring down 1. Ito yung 1. 1 times 4 is equal to negative 4. Ang magkalinya ay ito. Ano ba yan ito? So, 6 and negative 4 is positive 2. Then, 2 times 4 is negative 8. Then, positive 8 tsaka negative 8 is 0. Dito yan. Yan. Okay. So, ang lumabas din ay x plus 2. Okay. So, ibig sabihin, dahil 0 ang kanilang remainder, 0 yung dulo, ibig sabihin, sila ay factors ng ating given. Pero kung halimbawa hindi 0 ang dulo, ibig sabihin, ipa-plus mo yun, parang yun ang maging factors ng iyong given. Okay? Pero hindi exact. May putal kasi, may labis, may sobra. Okay. So, balik tayo dun sa ating given. So, therefore, ang x squared plus 6x plus 8, ang possible factor niya dyan ay x plus 2. Eh, wala namang x plus 4. So, ang isa pang possible, ang partner dapat niya ay x plus 4. Okay. Tama? Okay, next. Number 2 naman tayo. X cubed minus 7x plus 6. Eh, cube na ito. Okay. Tingnan natin yung number 1, square lang. Ibig sabihin, dalawa yung factor. Yun ang factors. Yun ang titingnan nyo. Eh, ito, cube na. Ibig sabihin, ang factors natin ay 3. Okay? So, yung highest exponent, kapag in-arrange nyo na ng standard form, yun ang nagsasabi kung ilan ang factors na makukuha nyo. Dahil yan ay x cube, 3 ang factors niyan. Eh, yung number 3, ilan ang factors natin? 3 din po. 3 Tatlo din din po. po. Kung ang halimbawa, ang standard form, naka-standard form, nakalagay, x raised to 10 plus x raised to 5 plus x plus 2. O, ano ang highest exponent natin? 3 po. Eh, dito sa binigay kong given, x raised to 10 plus x raised to 2, ay x raised to 10 plus x raised to 5 plus x raised to 2 plus 4. Anong highest exponent? Yung x raised to 10 po. Okay, so ilan dapat ang inyong factors na makukuha? 10 po. Okay, kasi yun ang nagsabi ng highest exponent. Okay. Next. Ay, pinakita ko na sa sagot. Number 2. Number 2, gawin natin. Ano kaya dito ang pwedeng factors ng x cubed minus 7x plus 6? Sa palagay ninyo, yes, Tanyegra. Ano po, yung x minus 3, x plus 3, tsaka x plus 1. Pag 3, 3, 9 yun sa dulo. Kasi di ba pag nagpa-factoring tayo, tinitingnan nyo rin yung constant sa dulo. Yung number. Ano po, x Pag bigay minus, ka ng, x min, ay ano po, x plus 3, ano, x minus 3, x minus 1, tapos x plus 2. okay, so wala dyan ang isa. Wala dun yung, okay. Check natin kung paano. Okay, ano yung una nating number? X minus 3 po. Ay, Ito yung sagot. Napakita ko na hindi ko na mabalik. Okay, yun yung sagot. Okay, number 2. Sige nga, gawin natin yung solution. Nandyan yung sagot, pero gawin natin. Sabay-sabay tayo, anak ha. Sa number 2, x cubed minus 7x plus 6x. Naka-standard form na ba to? opo. Ha? Opo. Okay, sabay-sabay tayo, anak. Ang sagot sa number 2 ay pwedeng x minus 1, x plus 3, at saka x minus 2. Okay, dito muna tayo sa x minus 1. Yan muna, kunwari yung guess natin, x minus 1. O, i-divide natin ang x minus 1 dito using long division. Okay, magsagot din kayo ha. Dito tayo sa, share ako ng screen. Stop share ako.
Stop share ako, tapos share ako ng screen ko. Whiteboard. Okay. Saan yung given natin? Wait lang, walang given. Walang scale. Ayan. Ang given natin ay x cube. Ay, hindi ako makasulat. Okay. X cube minus, ano ba yan? Tinalaman ako. X cube minus 7x plus 6. Ang gagamitin natin muna ay x minus 1. Ito yung ating divisor. Okay? Nakikita nyo ba yung sulat ko? Ayan. Ang given natin ay x cubed minus 7x plus 6 minus x plus ay divided by x minus 1. Okay. Wait lang. Ayan. Okay. So, gamitin natin ang long division. So, pag long division tayo, x cubed minus 7x plus 6 divided by x. Ayaw na. X. Ano ba yun? Wait lang. X minus 1. Ay. Okay. Erase natin ito para meron tayong space para magsulat. Okay. So, pag magdi-divide tayo, first term lang to first term. So, x cubed divided by x na exponent. Mina-minus ang exponent. So, magiging, anong sagot? X raised to? X Okay, x raised to 2 kasi 3 minus 1 equals 2. Then, pababa na tayo. Pag multiply tayo, kasama na silang dalawa na x minus 1. So, x squared times x equals, saglit, burahin ko to, baka magkamali. X squared times x is equal to x cubed. X cube. Okay, then x squared times negative 1 is equal to negative x squared. So kung napapansin nyo anak, wala yung x squared. No? So dapat lagyan natin ng space ang x squared. I-move natin ang 7x, negative 7x plus 6. Kasi dito supposedly ay may 0x squared. Yan. Pwede niyong lagyan yung 0x squared, pwede rin namang blanco lang. Nilagay lang natin yun para makita nyo at maging systematic kayo sa pagsusolve. Then, subtract. Okay, subtract ulit. Keep yung nasa taas, then change, subtraction, magiging addition. This one is positive, magiging negative. Ito naman ay negative, magiging positive. So, x cubed minus x cubed, wala na yun. Then, 0x squared at positive x squared equals x squared. Okay? Then, bring down negative 7x. Tama ba yun? Ang sulat ko. Okay, tama. Okay. Next. Then, magdi-divide ulit tayo. Paakyat ulit tayo. So, first term lang sa first term. X squared divided by x is equal to positive. X squared divided by x equals positive x. Then, x times x, pababa na tayo. So, silang dalawa naman ulit. X times x equals x squared. Then, x times negative 1 is negative x. Okay? Then, subtract.
Okay. Pag nag-subtract, keep uli yung nasa taas, then change, minus magiging plus, positive magiging negative, negative magiging positive. Then, x squared minus x squared, 0. Negative 7x and positive x is ilan? Negative 7x tsaka positive x, combine. Ilan anak? Negative 6x. Negative 6x. 6x. Bring down 6 plus 6. Okay, so magdi-divide ulit tayo. Paakyat ulit tayo sa taas. Negative, first term lang uli. Negative 6x divided by x equals negative 6. 6 times, negative 6 times x is negative 6x. Negative 6 times negative 1 is positive 6. Tama? Tama ba? Nalito? Uy, mabutin tayo na 11:30 na. Nalito, tama ba? Ulitin ko ba? Tama po. Nakakasunod? Okay. So, negative 6x plus 6 ang sagot. Then, subtract. So, keep yung nasa taas, then change, magiging subtraction, magiging addition, Tama po. negative, magiging positive, positive, magiging negative. Okay? Then, negative 6x, positive 6x is 0. Positive 6 tsaka negative 6, the answer is 0. Okay, nakita nyo? 0 uli yung sagot, walang remainder. Ibig sabihin, tama yung guess natin, tama yung napili natin na x minus 1 ay factor ng x squared ng given natin kanina. Kaso meron pa tayong x squared plus x minus 2. Ilan pa ang makukuha nating factor dito sa sagot natin na to? Okay, may dalawa pa. Okay, so gawin natin ulit. Ano ang possible? O, alisin ko na to ha. Tandaan nyo, meron tayong x minus 1 na napili. Okay, ano pa yung possible factor na nandyan? Pwede. Ano pa yung possible nating factor kanina na napili? So, ano pa yung pwede nating pang-divide dito? Okay. Ang isa pa dun sa napili natin ay X minus 3. X plus 3. x plus 3. Okay, try natin yung x plus 3 at saka since negative yung negative 6 yon, yung isa positive, yung isa ay negative. Okay, para maging negative 3. Kasi sa multiplication, same sign, the answer is positive. Different sign, the answer is negative. So, itry natin yung x plus 3. Okay. Pag 0 ang sagot nito, ibig sabihin, tama yung x plus 3 natin. Factor siya. Yung sagot, yun yung pangatlong factor. Okay. X plus 3. So, pag magdi-divide ulit tayo, first term lang. X squared divided by x equals x. Then, magta-times na tayo, pababa na tayo. Silang dalawa naman. X times x equals x squared. Then, x times positive 3 is positive 3x. 3. Okay. Then, subtract. So, in subtraction, ulit, keep yung nasa taas, then change, minus magiging addition, then this one is positive, magiging negative, positive, magiging negative. So x squared minus x squared is 0, then positive x times, positive x minus 3x is 2x. positive, negative. Negative 2x. Negative 2x. So, huwag kakalimutan ang sign na kasi mahalaga yan. So, negative 2x, bring down negative 6. Okay. Negative 2x. Magdi-divide ulit tayo. Pag nagdi-divide, ano nga? First term lang. Negative 2x divided by x equals negative 2.
Okay? Negative 2 times x is negative 2x. Then negative 2 times positive 3 is negative 6. Then, subtract. Okay, subtract ulit kay Sisi. Nasa taas, keep lang, walang babaguhin. Subtraction magiging addition. Bakit ayaw na yan? Then negative magiging positive, negative magiging positive. So negative 2x and positive 2x is 0. Negative 6 and positive 6 is 0. So dahil 0 uli ang ating answer, ang ating remainder ay 0, therefore, x plus 2 na nakuha nating sagot is also a factor of the given number. So, ano-ano ang mga factors na nakuha natin? We have x minus 1. Okay, then itong divisor natin na x plus 3. And then, yung sagot natin na x minus 2. Ayan, tatlo ang nakuha nating sagot. Tatlo ang nakuha nating factors. Naintindihan? Nakuha niyo ba na? Okay. Gamitin na. Naintindihan niyo ba? Okay. Gamitin naman natin ang synthetic division. Gamit ito. Synthetic division naman tayo, anak. Balik tayo doon. Screenshot nyo na lang pag kailangan na or naka-record naman yan. So, pwede nyo balikan. Okay? O, gamitin naman natin, anak, ang synthetic division kung makakakuha tayo ng same answer. Okay. So, ang given natin ay, x cube, okay. X cube, ay, ano ba yan? Gutom na kayo. X cube minus 7x plus 6. Okay, yan ang given natin. Ang napili natin kanina ay x minus 1. So, kung yun ay x minus 1, yan ang una nating napili, di ba, na factor. So, pag in-equate natin ito sa 0, therefore, x becomes positive 1. Tama. Okay, nakakasunod na. Okay. So, gawa na tayo ng synthetic division. Pag synthetic division, gawa ka na agad ng ganito para hindi ka malito. Okay? So, yung 1 na nakuha mong value ng x ay ilalagay mo dito. Tapos, kukunin mo ang numerical coefficient ng naka-standard form na given. Okay. So, dapat highest to lowest. X cube. So, ang x cube, ang numerical coefficient niya ay 1. Tama? Ibaba ko ito ng kaunti. Yan. Tapos, anong nawawalang term natin dito? May nawawala tayong term dito, di ba? Yung x squared kanina. Tama ba? Naalala nyo yon? Uy! Okay. React naman kayo kahit reaction lang o kaya naman ay mute and unmute. Okay? So, ang nawawala dito ay yung x squared. So, pwede mo siyang lagyan ng 0. And then, x na tayo. Negative 7. And then, positive 6. So, yan ang mga numerical coefficient ng ating given na standard form. Yung unang number ay i-bring down mo. Then, paakyat tayo sa taas, kaya ikaw ay magta-times. 1 times 1 sa second number na is 1. Then, combine. 0 and 1 is 1. When I say combine, it's either you add or you subtract. Depende sa sign. Same sign, add. Then copy the sign. Different sign, subtract. Then copy the sign of the biggest number. Okay. So, paakyat ulit tayo sa taas. 1 times 1 equals 1. Then negative 7 and positive 1 is negative 6. Negative 6 times 1 is equal to negative 6. Combine, that is 0.
Okay. So, ang nakuha natin, x, dahil 0 ang sagot natin, ibig sabihin, ang x minus 1 is a factor of the given. Next, paano kukunin ang sagot? So, sabi ko, sa highest exponent, magma-minus 1 ka. So, 2 na lang. X squared, tapos x, tapos constant. So, itong numerical coefficient, lalagay mo dito. Since 1 yan, hindi na sinusulat. Okay? Then, positive yun, positive. Ito, positive 1. So, positive 1. Dahil hindi na sinusulat uli ang 1, so tatanggalin mo na ulit 1. Then, ito ay negative 6. Oh, yan din yung nakuha natin kanina na natira nung nag-divide tayo. Okay, ito naman ngayon ang ating kukuhanan ng factors. Erase ko na uli ha. Ito, alisin ko ulit ito. Ang possible factors natin dito na ginamit natin ay, ano ngayon? X plus 3 ba? X plus 3 ba yun? X plus 3 po. So that is x plus 3. Okay. So x plus 3 naman tayo. Pag in-equate mo ito sa 0, therefore, x is equal to negative 3. O yung negative 3 mo, doon mo naman yun ilalagay sa taas. Negative 3. Tapos kunin mo ito. Erase ko na to ha. Ayan. Kunin mo ang numerical coefficient nung sagot natin kanina. Ang x squared ay 1. Ay 1. Tapos ang x ay 1 uli. Tapos negative 6. Okay. Then, okay, erase ko na to ha. Para may space tayo. Okay. Then, bring down 1. Okay, synthetic division na ulit tayo. Bring down 1. 1 times negative 3 is negative 3. Then combine. Isang positive, isang negative, different sign. So, subtract. Then copy the sign of the biggest number. Then, magmumultiply ulit pataas. Negative 2 times negative 3 is positive 6. Positive 6. Positive din naman. Then, combine. Negative 6 and positive 6 is 0. Okay. So, therefore, ang x plus 3 na nakuha natin ay factor. And then, ano pa yung isa? Oh, galing tayo dun sa kanina na, yung kanina nating given ay x squared. X minus. X squared plus x. Plus x minus 6. Okay, yan yung pinagkuhanan natin, anak, nito. Okay, so magma-minus ka uli ng exponent. Magiging sagot dyan ay x. Magiging sagot dyan ay x. Then, yung 1 hindi na sinusulat, minus 2. Ito pa yung isang factor. So, therefore, ang factors natin ng ating given number 2 ay x minus 1, x minus 2, and x minus 3. Which is, pareho din kapag tayo ay nag-long division. O, alin mas madali, anak? Yung long division o yung synthetic division? Or carry mo na kahit alin? Synthetic. Very good. O, at least meron kang nakikita madaling paraan. Pero, naintindihan niyo rin ba ang long division? Intindihan niyo? Okay, very good, anak. Opo. Okay. So, stop share muna po. X na tayo. Stop share. Ayan. Okay, next. Share screen. Okay. So, yung number 3 ay practice ninyo. Pag tama ang sagot nyo, ay isend nyo sa akin katulad ng ginawa natin last time. Picturean nyo, tapos isend nyo sa messenger ko at sasagutin ko. At lalagyan ko ng check. Remember, sa number 3, ang ating magiging sagot ay nandito na ang sagot. Pero I want to see the solution using the
long division at saka synthetic division. So, ang makukuha nating sagot dyan ay x plus 2, x minus 3, and x minus 1. Ang factors ng ating number 2. Okay? Next. More practice. Gawin nga natin, anak. Lahat tayo, ha? Tapos, i-share screen nyo. Marunong na kayo mag-share screen, anak? Ay, sorry. Hello? Ano ba yun? Okay na? Okay. So, 2x squared plus 5x minus 23 divided by x plus 5. Already. Sa papel. Go. Divide nito. Doon muna tayo sa long division. Picturean, tapos isend sa akin. Ready? Bilis. Lalagyan ko ulit ng plus 10 ang tama. Ano ba mag-ano dito? Yan, x squared plus 6x. Yung isa lang muna, anak. Number 1 lang tayo, number 1. Number Tapos 1 long po. division lang. Oo, long division ang gagamitin natin, ha. X squared plus 5x minus 23 is equal, divided by x plus 5. Tingnan nga natin kung meron niyang remainder o wala. Okay, ready? Gawin niyo na. Maghihintay ako. Ang pwede. Ang solve po kakaiba. Nagsusolve ba kayo? Opo. Naghihintay ako ng sagot na ha. Lahat mag-solve. Kasi ano na. Can I call you baby? Can you be my Narinig ba yung sound ko? I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me in the worst. No, I'm not perfect, but I hope you see. Tapos na? Cause it's only you, nobody you. I put you Hindi na ako mag-count. Pa-share. for you, girl. I Send ang sagot. the worst. If you stay forever, let me hold your hand. I could feel those places in your heart, no one else can. Let me show you love, no pretend. I'll be right here, baby, you know I'll sing chorus with Gawin ko lang ba kasi oh, don't
Kasama sa long division, lalagyan ko ng 22. I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody choose first. And for you, girl, I swear I do the worst. Na lang. Okay na? Nasagutan niyo ba na? I'm going under, and this time I feel there's no one to save me. It's all or nothing, really got a way of driving me crazy. I need somebody to heal, somebody to love, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess it kind of like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightmare, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, then you pulled the rug. I was getting used to being someone you love. I'm going under, and this time I feel there's no one to turn. Okay, may nakasagot ng isa, si John Paul Porteza. John Paul, pakicheck mo ha, i-ready mo for sharing yung sagot mo. I need somebody to know, somebody to heal, somebody to... Mag-stop share ako, anak. Just to know.
Okay na? Pwede ka mag-share, sino ba yung sinabihan ko kanina? Ay, hindi ka makapag-share. Pag mag-share anak, punta kayo doon sa, phone ba ang gamit nyo? Pag mag-share kayo, punta kayo sa more. Tapos, scroll nyo. Tapos, share. Kaya doon sa labas, makikita nyo na agad yung share. Hindi makapag-share si Perkeza. Labalan, hindi ikaw makapag-share. Ay, kasi kumakain ka na. Okay. Pag synthetic ang ginagamit natin, anak, wala na yung mga XX, mga number na lang. Sino pa? Lian. Lian, pwede ka mag-share? Kaya anak mag-share? Lian? Lian Ortiz, kaya mag-share? Hindi po ako marunong, ma'am. Phone ba ang gamit mo, anak? Opo. Yan pag tiningnan mo yung ating view, makikita mo doon share. Yung may share screen sa baba. Teka lang po. Kita mo? Nakita mo na? Hindi po, ma'am eh. Next na tayo. Nicole. Anak, pwede mo bang i-share ang sagot mo? Yung mga hindi pa nagpapasa, magpasa kayo ha. Para makita ko. Ma'am Terasola po ba, ma'am? Apo, Nicole Terrazola. Okay po, ma'am. Ma-share ako anak ng sagot and then syempre explain. Anak, sa susunod ha, tingnan nyo kung saan yung mag-share ng screen para meron kayong recitation. Although may recitation man kayo pag sinend nyo sa akin yan. Ayan, nasa baba lang siya ng inyong phone. Ma'am, kita na po. Ayan, kita na anak. Okay, paki-explain anak ng iyong sagot. So, yung answer ko po is minus 5 remainder of 2. Kapag po kasi dinivide yung 2x squared plus 5x minus 23 by x plus 5, hindi po siya eksakto. Una po Okay. yung 2x to the second power. Pag dinivide po siya sa x, ang answer is 2x. Then multiply 2x by x is positive 2x squared. Then multiplied ulit sa 5, magiging positive 10x. Then yung katulad po na sabi ni ma'am kanina, yung keep, change, magiging 2x squared minus 2x squared, 0 na po yun. Then yung positive 10x magiging negative. So, 5x minus 10x magiging negative 5x po. Then divide. Nalito ako, Divide. ma'am. Okay, mag-divide na Divide tayo po. ulit na. Opo. Divide po. Negative 5x divided by x magiging negative 5 po. Then multiply ulit. Negative 5 multiplied by x magiging negative 5x. Then multiply din po by positive 5 magiging negative 25. Then bring down lang po natin yung negative 23 kanina. And pag sinolve po, magka-cancel na po yung negative 5x and positive 5x. Then, negative 23 plus 25 is may remainder po na 2 kaya sinama ko siya sa answer. Okay, so
meron tayong remainder 2. Ibig sabihin, factor siya pero may sobra. Okay, yan yung gamit ng long division. Ngayon naman, gamitin natin ang synthetic division. Pag synthetic division, anak, nitong ating given, thank you na. Balik ko yung given natin. Kapag synthetic division naman, ay wala na yung mga XX, ha? Ang naandoon na lang ay mga numbers lang. Number 1 lang. Ready? Synthetic division. Go. Synthetic division. Huwag kalimutang isend sa akin ang sagot. Sige, check ko yung mga yan, ha. Siyempre, hindi na 20 pagkatapos ng ma-explain. Okay? Yung ngayon, synthetic division, 20 uli bago mag-show ng answer. Pag na-show na ang answer, 10 na. Okay, ready? Send kayo. Synthetic division naman tayo, anak. Very good. Check ko sa yung mga sagot nyo later, ha. Synthetic division tayo. Ang mangyayari din dyan, anak, dapat yung inyong exponent din ng final answer ay naka-standard form. So, 2, 1, 0 or 1, 0. Ganon. Nasagot na. Sino kaya ang pwedeng mag-share ng screen ngayon? Bukod kay kay Nicole. Sino marunong mag-share ng screen? Pakisend ng inyong sagot. Synthetic division naman tayo. Sana yung iba nagpa-participate din. Mas na yan. Okay na? Pag synthetic division, wala na yung mga XX, anak. Sa final answer nyo na lang ilalagay yung XX.
Sino kayo pwedeng mag-share ng kanyang sagot? Anak, aralin nyo anak kung paano mag-share ha ng screen. Nandun lang yun anak sa baba. Ayun o, share screen. Pag nag-share kayo ng screen, pwedeng share yung image. Yan. I-explore nyo. Okay. Pwede na mag-share ng ating screen. Ang isa. Ibas ko anak, nag-solve ka? Ha? Naku, nagutom na yata mga student ko. O, sige, tapusin na natin to. Okay. Nicole, ikaw na uli mag-share. Nicole Terrazola, share mo uli anak ang screen mo. Stop share ako. Sige po, ma'am. Pag synthetic. Hindi ko naramdaman yung aking mga student ngayon. Nagutom yata. Okay. Send nyo sa akin ha. Ito. Ayun si Sebastian. Marunong pala siya mag-share. I-send nyo muna sa akin yung sagot nyo bago ko masabi kung sino yung mag-share. Kasi chine-check ko siya bago nyo i-share. Okay, ayan. Nicole, explain mo ulit. So, kinuha ko lang po yung sa 2x squared plus 5x minus 23. Kinuha ko lang po yung numerical coefficient nila. Sa 2x squared po, naging 2 na lang siya. Sa 5x, naging positive 5. And sa negative 23, negative 23 pa rin po. Then, yung kanina na x plus 5, pag in-equate po siya to 0, magiging x equals negative 5 po siya. Then, bring down po yung 2. Then, 2 divided by negative 2 times negative 5, magiging negative 10. Then, 5 minus 10 is equals to negative 5. Multiply po ulit. Negative 5 multiplied by negative 5, magiging positive 25. Then, combine lang po yon, magiging positive 2 po yung sagot. Tapos, yung x squared kanina, minus po siya ng 1, katulad na sabi ni ma'am, magiging 2x na lang po. Then, copy yung negative 5, may ano po siya, may kasama po siyang x, then remainder 2 po. So, yung answer po is 2x minus 5x, remainder of 2. Okay, correction lang tayo dun ha. Wala nang kasama yung x, wala nang kasamang x yung negative 5. Kasi yung exponent niya ay 1, tapos dito ay 0. 1, yung 2x raised to 1, then 5x raised to 0 yun. Sabi ko sa inyo, x, any number raised to 0 is equal to 1. Then 5 times 1 is equal to 5 or negative 5. So, wala na yung x. Ang final answer natin ay 2x minus 5, remainder 2. Okay. Thank you, Nicole. Okay, so sana naintindihan ninyo kung paano kumuha ng kung paano mag-long division and synthetic division. Kung meron pa kayong question, pwede nyo akong i-message at magtanong. Okay? So, ito ang ating gagawin. Itong number 2 na naandito ay i-recitation natin. Isama nyo sa inyong solution, and this is one of the performance tasks. So, plus 10 ng plus 10. So, gawin ang division, long division and synthetic division. Pag wala niyan, hindi naman compulsory. Pero kung meron kayo nitong sagot ng number 2 using long division and synthetic division, 10 points for long division and 10 points again for synthetic division. Okay? Next is okay. Next is this. Nakikita niyo yung aking screen? Opo. Yes po. Okay. So, we have
Learning task 2, assignment. So itong assignment nyo, Opo. anak, divide the following using long division and synthetic division. Katulad ng ginawa natin dyan sa more practice. Okay? So yung isa-synthetic mo at saka ilo-long division mo. Bali, ang sagot nyo ay dalawa kada number. Isang long division tsaka isang synthetic division. And then, learning task number 3 is also an assignment. Ito naman, what is the remainder of? So, laging show your solution. Tapos, itong may heart sa baba, ang inyong performance task. Pwedeng, nasa sa inyo, pwedeng, dahil possible model ito, pwedeng may drawing kayo, or paano din lalagyan nyo lang ng mathematical concepts na or mathematical equation sa baba. Paano nyo makukuha yung, paano nyo na pipicture yung possible model na meron kayo. Okay? Next is reflection. So, ano yung naintindihan nyo sa lesson na to? Ano ang na-realize nyo gamit ang long division tsaka synthetic division? And ano pa yung gusto mong matutunan dun sa dalawa? Or kailangan mo ba ng practice pa? Okay? Do you have any question? May tanong? May tanong mga Wala anak? Okay. So question na lang, ako na lang. Number 1, ano sa akin paki-chat bago kayo mag-leave. Chat nyo yung sagot nyo sa 1, 2, and 3. Kung naintindihan nyo ang yes or no lang naintindihan nyo ba? Or can you now find the factors of the given polynomials? Yes or no? 1 yes or no. Yun ang hihintayin kong sagot. Direct message sa akin Number 2, can you now divide polynomials using synthetic division? Yes or no? Number 3, can you now divide polynomials using long division? Yes or no? Yun lang. Kung gusto niyo maglagay ng explanation, okay lang. Okay? So, basta may sagot kayo sa yes or no. Naintindihan po ba? Bago mag-leave, ay bigyan ako ng sagot sa 1, 2, and 3. Can you now find the factors of the given polynomials? Answerable by yes or no. Can you now divide polynomials using synthetic division? Answerable again by yes or no. Number 3, can you now divide polynomials using long division? Yes or no. Be honest. Okay. So that's all for today. Thank you, class. Happy lunch. Nag-extend tayo ng konti. Pasensya na kasi puro solving ang ginawa natin. Sana naintindihan nyo ang ating lesson. Pag magsisend pa kayo ng mga sagot ninyo, feel free to send your answers. If you have questions, open a messenger ko at saka ang number ko from 8 o'clock to 4 o'clock. So, mamaya isisend ko yung ating itong PowerPoint na mismo. Hindi na yung weekly home learning plan para naka-align din sila sa ginawa natin. Okay, do you have any questions? Wala na? Ma'am, yung yes or no po, sa PM po sa Messenger. Okay, pwedeng messenger sa PM. Or pwede po dito. Pwede na rin dito. Oo. Bago Pwede kayo po mag-leave dito. na lang, Ah, dito sige. na lang. Thank you Yes, po. please. Bago kayo mag-leave, Thank you. ay gusto ko makita ang sagot ninyo. Okay, goodbye class. Pwedeng yes, 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 no, no, no. Ganon. Yes, no, yes, 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 yes. Ganon lang. Basta mag-leave ng answer. Kain na. Bago mag- Ma'am, isend ko na lang po sa messenger yung sagot ko, ma'am. Hindi ko po kasi alam mag-send dito. Okay, anak. Thank- Sige. Na-send ko na po dito. Thank you po. Okay, kain na kayo. Thank you po, ma'am. Bye, thank you.
Ay, isda na lang. May isda ka na. Ay, ano na lang kasi. Mag-isa ka ng sibuyas na lang. Kasi lang yung kasi.